Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating studio engineer, kasama po natin Lita de los Santos, ating mga transmitter engineers. At sa ngalan po ng ating kasamang Tess Ramirez, ako po si Josette Olivera dito sa ating programa. Ang Tipo Kong Negosyo, pang Biyernes. Yes, Miss Josette. Ako po si Marela Castro at welcome po sa isa na namang oras with us sa Ang Tipo Kong Negosyo. At buti naman at magandang araw ngayon, ano, Miss Josette? Yes, pero malamig na. Pero malamig. Feel Yun na yung feel na perfect natin weather ang, ano. Parang the sun is out, pero malamig. At, Tapos ang ating tema ngayong umaga, dahil National Book Month ang Nobyembre, Miss Josette, alam niyo ba yun? Na naisipan Ngayon ko lang namin. Now you National know. Book. Yes, oo. So naisipan natin, why not comics, ano? Kasi palaki lang ng palaki yung industriya ng comics. Tsaka dumarami yung... Uso pa ba ang comics ngayon? Yun na nga. Ngayon, dumadami ng gumagawa ng mga original Pinoy comics. Tsaka yung mga nagbabasa. Tapos, dumadami na yung mga iba-ibang mga genre, kumbaga, na dati nabibili lang natin yan sa tindahan sa kanto, di ba? Ngayon, high-end na talaga yung quality. So, para sa mga nag-isip na pambata lang ang comics, may news flash kami para sa inyo. Mas marami na ang titles for mature readers, kaya huwag niyong smulin ang, ang mga comics, kasi nadadaig na yung mga adult readers na mga young readers. Pero, ang ibig sabihin lang nun, there's only room for growth for both young and adult readers. Pwede naman maging kahit bata pa, di ba? Magbasa ng naman. comics. Oo. So, kahit hindi ka young at heart, kahit gusto mo yung mga seryoso na, kunyari, mga pampelikula na pangmatanda, talagang ginagawa na siyang comics natin. At lokal hindi to gaya-gaya lang sa ibang bansa. Yes. So, Ang lokal tayo. in short, we really love it, So, take this episode as proof of our love. At mga kaibigan, dahil nga po sa National Book Month at ating tema ngayon ay Comics Comeback, ay nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang ating guest ngayon, ang head ng Comic Con Incorporated, si Ariel Atienza. At siya din po ang ingat-yama ng Samahan ng mga Kartonista ng Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Ariel. Live na po tayo sa Ang Tipo Kong Negosyo sa Radyo ng Bayan. Ito po si Josette. Kasama ko si Marela. Good morning. Hi, Mr. Ariel. Naku, baka bumitaw. Ayun. At yan nga ay isa sa mga kinaaaliwan sa ating mga pahayagan. Yung mga comics, may portion talaga na meron pong comics doon at ito ay talagang sinusubaybayan ng ating mga kababayan. In the mood, in the mood, sulyap. In the mood, in the mood, in the mood. Meron na po tayong 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga at kayo po ay patuloy na nakikinig pa rin sa atin pong programa, Ang Tipo Kong Negosyo. Sa kabilang linya na po ng ating komunikasyon si Ariel Atienza ng Comic Con Incorporated. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Ariel. Magandang umaga, hi. Ayan, finally. Welcome to the program, Mr. Ariel. Okay, si Josette po ito at si Marela dito sa ating Ang Tipo Kong Negosyo. Kumusta naman po yung industriya ng comics? Ito ba ay nauuso pa rin hanggang ngayon? Actually, yung industriya ng comics ngayon, on its level niya ngayon, kasi hindi pa siya masyadong napapansin sa mainstream o nababalita talaga ng kalat na kalat, pero
dun sa kumbaga under the radar sa ngayon, pero yung thriving siya, laganap talaga yung ang dami-daming nagpa-participate mga creators, ang daming lumalabas na mga bagong creators, mga bata. Oo nga po As eh. early as mga nasa college pa lang, na sila. Nagpa-participate na sila. By There participating, are- you mean parang gumagawa rin may mga sila? professors na from college na nila, ina-encourage nila, ginagawa nilang part ng project nila na gumawa ng comics and mag-participate dun sa events namin. Mm-mm. So, and yung mga publishers, ang dami ring mga nakakapansin and talagang kinukuha na nila, maraming kinukuha sila mga artist creators na para i-publish yung mga works nila. And every year dumadami yung yung mga titles and yung mga existing na creators na nasa roster ng nila nung sa publishing nila titles. Every year tina-target nila at least merong mga 5 na titles na ilalabas sila every year. At least meron kayong ganong drive na talagang may target na at least 5. Pero Oo. paano siya dumadami? Paano siya naging thriving even if it's under the radar? Parang word of mouth? Mostly ganon? word of mouth yung lumalabas doon. Ang pinag-uusapan siya mostly sa internet, yung mga fans. Halimbawa, nakabili sila ng isang title and then ikakalat nila dun sa mga kaibigan nila yon or sa network nila sa social media and then Nagkakaroon ng following. ipagmamalaki nila yung mga nabili nila or yung mga existing na halimbawa kay PM Junior sa Pugad Baboy or kay Lindan Gregorio sa Birkada or yung kay Manik Sabrera sa Kiko Machine halimbawa. Yung mga existing na artists na to, yung mga cartoonists sa Diaryo, inaano rin nila. Pinapaalam din nila sa comics nila sa Diaryo na meron silang ilalabas na title. Tapos, sasabihin nila kung kailan at saka saan lalabas. So, yung mga fans nila na by word of mouth dumadami and mas lalo pa nilang pinaparami na Tapos, from there, nakikita rin ng mga ibang tao. Nakita nila na pumunta sila doon sa event na yon na tapos makikita nila may mga ibang titles pa na binebenta doon. Makikurious sila. And then, doon na talaga. Doon ba talaga nag-uumpisa ang career ng isang comic artist? Sa Diaryo talaga? Sa kadalasan sa Diaryo, kasi yung yun yung pinaka sa lahat dito. Widespread? Yun yung pinaka-open. Mm-mm. Kasi yung ang sa Diaryo kasi bawat Diaryo may mga subscribers na bumibili, mga readers. So very, very exposed sila. Mm-mm. Lalo na doon sa top 3 na dailies na na pag nakapasok yung isang artist doon, nagkaroon ng swerte na lang, nagkaroon ng opening doon sa and then nakapasok siya doon. Then trabaho niya na kailangan maglabas siya ng consistently ng comics kada linggo. And from there, kino-compile nila yung mga gawa nila. Yun yung pinaka-open, pinaka-exposed sa lahat ng Na-mention ni Miss Josette kanina na may panahong nawala yung mga comics Yes, na nabibili oo. sa kanto lang, ganyan. Yung dati, naalala ko nung bata ako, may mga ganun pa, Napakarami diba? kasi noong araw. Oo. Tapos, sa tingin nyo, ano yung nagdulot kung bakit siya nawala for a while? Yung easy access okay. para sa comics. Kasi nung time na yon, yung mga publishers kasi nag-start nung late 70s hanggang early 80s. Nag-shortcut na kasi yung nung tumaas na yung dumadami na yung readers ng comics noon, yung talaga yung mga Tagalog, mga classics na Tagalog. Nag-shortcut na yung mga mas marami silang nilalabas na titles na nalulugi yung mga artists sa mga writers. Kumbaga, hindi sila nababayaran ng tama. Anong nangyari? Yung mga artists at writers na na-start, Yun ang hindi kumikita, pero yung publisher kumikita. kumikita yung publishers. Ayun. Nagalisan sila, pumunta ng US. Ay, karamihan. ang sad. Oo. So, parang Oo, nangyari, parang
di ang daming titles, tapos wala namang masyadong laman or hindi Walang masyadong nababayaran. laman. Hindi Nagalit nababayaran. yung Hindi mga kumikita readers. yung mga Oo. gumawa. Oo. Oo, tapos nung nagkaroon Nagod- timing na pumasok na rin yung mga cellphone, yung internet, mas lalong nawala yung ano, tapos yung ano, napunta na sa, nagkaroon ng ibang distractions, halimbawa, yun nga, yung cellphone, sa internet, nagkaroon na ng ibang distractions sa mga tao sa video gaming. Marami ng forms of entertainment, ano. Dati, Yeah. comics lang eh. Mm-mm. Sa ngayon po, Mr. Ariel, sa palagay nyo talagang kikita na yung ating mga comics writers and cartoonists. Kumikita sila, pero ano, dahil doon sa ano, dito doon sa bagong usbong ng comics ngayon kasi nung panahon ngayon, kailangan nag-iba yung sistema, so kailangan nag-adapt din yung ano, kumbaga kung Mga nung nawala yung mga changes. publishers, yung mga nagko-comics ngayon, siguro mga 70% ng mga nagko-comics ngayon, mostly ano na rin, self-published na. Ay, okay. Oo, so kung kumikita sila, Diretso na, no? Wala yeah, nang kumikita middleman. rin yung ano, pero hindi pa rin ganun kalaki para maging yun lang yung maging profession nila. Okay. oo. So, Oo, kayo just enough po, lang para ano. para to get back what they put in, para kumbaga bawi. Oo, ganun. at saka, syempre, Maging magamit mo hobby yung siya, talent lucrative mo. na hobby rin. Kayo po ba, ilang taon kayo nung nagsimula kayo? Professionally, nandun ako sa college. Nasa 17 years old ako nung na-start ako Ah, ma-publish ganun sa isang magazine. Mm-mm. And dire-diretso na yun hanggang nung ano, around 2008. Yun yung last na ano, na-publish ako sa Jareds. In between, kinocompile ko yung works ko and then yung mga ano, yung mga sideline din na ano, iba-ibang magazine yung nilalabas, ginagawa ng mga comics. Ano po yung nakapagpa-inspire sa inyo para maging cartoonista? Yung mga yung mga nababasa, nung una, yung inspiration ko nung una, yung mga napapanood ko mga cartoon sa TV, and then yung mga nababasa Ano ko rin cartoons sa yan? comics, dyaryo. Mga tulad ng Voltes 5 dati, okay, mga napapanood dati tuwing Sabado, pag umaga, yung mga Saturday morning cartoons. Yeah. Tapos yung mga nababasa sa dyaryo, mga Bloom County, Bloomsbury, Garfield, Oh, yun yung mga Garfield. ganon. Ikabudbubul. And then, yung sustain ng ano, later on, yung gamay ko na yung paggawa ng comics, yung nagsusustain ng ano, yung mga barkada, yung mga kaibigan na pinapanood ko yung mga biruan, kung ano nangyayari sa buhay nila, kung interesting talaga yung nangyayari, then tina-translate ko sa ginagawa akong inspiration yun, kinukuhaan ko ng inspiration para Buti na alala nyo pa yung mga moments na yun, ano, bago nyo siya gawing comics, sa dami ng mga barkada moments. Oo. Yun yung ano, yun yung pinakamadalas dun sa ano, yun yung pinakamasaya dun sa ano, kasi pag ano, nagiging parang kumbaga parang na-immortalize yung mga Oo nga, nakakataong tama nangyari. yan. Di, natutuwa din sila kasi nakikita nila yung mga sarili dun sa dialogue, dun sa characters. Oo. Yung mga ano, pero hindi lahat yan ko na. Hindi saktong-saktong sila. Ginamit Oh, para ko fiction yung, pa ano rin. nila, Mr. yung mga nangyari. Yes. Mr. Ariel, considering na kayo yung ingat chairman dito sa Samahan ng mga Kartunista ng Pilipinas, mga ilan kayo? Marami pa kayo? Marami nasa 35, mostly hati between veterans at saka yung mga bagong Bago. mga Ah, nagko-comics. At least meron bagong dugo. Oo. Mahalaga yun eh. Para Yun fresh na pa rin magko-continue eh. doon sa mga veterano na syempre pawala na sila. So, paano nyo po na-discover na yung niche? Kasi diba, tinutulungan ng samahan ng mga cartoonista ng Pilipinas na ma-discover ang niche na sa paglikha, tapos iba pa dun sa market. Yung niche ba to dun sa kung anong gusto mo talagang i-drawing? Ganun ba yun? Yung pag-discover ng niche, yung kasi yung medyo nag-overlap yung dalawa.
Sa paraan ng kasi di ba ganito yung yung artist, di ba, kung gagawa sa dyaryo, gagawin muna niya yung meron siyang nakatabi na set of characters na tapos doon niya paglalaroan yung storya kung paano doon sa set ng characters na yon. Yung ngayon, kung depende sa reaction ng mga diba, may mga magre-react, mag-email, magpapadala ng mga sulat na sasabihin na nagugustuhan nila. Tapos, magbibigay sila ng suggestion. Sana i-teacher niya ganito. Ito naman, meron akong may nangyari sa akin ganito na baka pwede mong i-teacher na gawin mong story, gawin mong comics, yung ko. So, from there, sa pakikipag-interact niya dun sa mga fans nung gawa niya, doon niya nakikita kung ano yung direction na pwede niyang kunin, na kung saan niya pwedeng dalhin pa yung story. Importante yung mga feedback, di ba? Oo naman. Para Very sa mga, important yun kasi may natin, leader ka eh. cartoonista, yes. Oo. Hindi ka Yung mga nagsusulat para sa sumusubaybay. sarili mo, diba? Yes. So, si Mr. Ariel, para sa mga nakikinig na ngayon palang nag-tune in, siya ang head ng Comic-Con Inc. So, Mr. Ariel, paano nyo binuo itong Comic-Con? Ito yung parang local version ng comic convention sa ibang bansa, diba? Nag-start siya ng kasi mga, lang kami, mga artists na nag-meet every Friday sa mga kapihan. And umattend rin kami ng mga conventions na usually mga Japanese na inspired na conventions, mga anime. Sa ibang bansa ba yun o meron din dito? Alin? Meron din dito nun, yung mga Japanese-inspired? Or dinadayo nyo pa sa ibang bansa? Yun yung pinakauna sa lahat nung nag-start nung early 2000s. Kasi may anime na fanatics, Oo. ganyan. So, at may mga host, gano'n, may mga nag-start yung mga conventions dito. Tapos, lagi kami umattend and pinapag-participate naman kami mga nag-comics. Tapos naisip namin, bakit hindi, nung mga 2003, 2004, naisip namin, bakit hindi kami mag-take a risk, magtayo kami ng sariling convention na ang focus lang talaga yung mga nagko-comics. Kasi parang hindi masyado napapansin yung mga nagko-comics pag dun sa mga umattend ng convention. Parang So, halo-halo kasi. So kung magkakaroon ng sariling convention yung mga nagko-comics, at least magkakaroon ng ng mas malaking showcase na na talaga mas mapapansin yung So 2005. So 9 years na, 'di ba? 9 years na since 2005. Yeah, since 2005. Nag-start lang kami sa UP bayan ng alumni. Tama. Sa first attendee nasa 600 lang. Marami And na rin yan nasa for 30 lang yung yung mga 600. exhibitors. for a start. Okay na rin yung 600, 'di ba? For first timers na Oo. malaking tulong talaga yung So after 9 years po ba, nakikita niyo na ba yung epekto na ever since nag-start kayo ng Comic-Con? Oo. Mula nung second year, third year, after the first year, nagkaroon na maraming magandang feedback dun sa mga creators mismo. Ginagamit na ng parang every year, every event, tinitake advantage na ng mga sumasali ng publishers at saka mga creators na yun yung gagamitin nilang vehicle, Venue. parang Oo. target date nila na doon sila magre-release ng mga bagong titles. Oo. Kumbaga, meron na silang, alam na ng mga readers kung saan pupunta para hanapin itong mga indie artists na to, di ba? Oo. So, ano po pati yung... mga... I'm sorry. yes, go ahead. Ang lumalabas na rin pala yung mga ibang companies na naghahanap ng mga artists. Either yung mga graphic studios, ginagamit na lang yung vehicle din yung pupunta na rin sila ng Comic-Con para maghanap ng mga talents para sa nila sa companies nila. Kumbaga, yun ang maganda. Oo. Ano kayo, parang business matching, di ba? Yun ang malaking epekto ng Comic-Con sa industriya ng comics, Ms. Yeah, Giselle. oo. So talagang game changer, di ba? Oo. Kayo na. Oo. Salamat sa Comic-Con Inc. Oo. So ano po ba ang what's in store for this month? Tama na ba? This Bukas month na. ang This month. Comic-Con. Saan po yan gaganapin? Mangyayari yun tomorrow, bukas sa Bayanihan Center sa Pasig, sa tabi ng sa Pioneer Street, tapat ng Capitolio, sa may Unilab. Okay. And mag-open siya 10 o'clock ng umaga.
I'm sure marami na nakapila bago pa mag-10. Oh, I mean, as in mga 8 o'clock. Actually, mga 7 o'clock na Grabe, nagdadating na yung mga 7. Mga tao. excited kayo, ah. Okay, Yeah. So, bukas din yan, mga kaibigan, November 15, sa may Pasig, Kapitolyo, tabi ng Unilag, Bayanihan tama ba? Center. Bayanihan Center. May entrance fee po ba ito? Tsaka ano yung sino-sino yung mga special guests na aabangan nila? Merong yung entrance fee is 100, pero ang meron kami mga film showing, mga documentaries. And Wow, level up. ang special guest si Stephen Segovia, gumagawa siya ng comics for abroad sa Marvel. Mm-mm. And si Melvin Calino, siya yung gumagawa din for sa abroad rin, pero mga Japanese pop magazines na comics. Ayan na, mga And- big time. Watch out for that, guys. Oo. Yung mga yung mga guests would be sila Manix Abrera, sila PM Jr., Stepay Pascual. There are lots of creators would be bukas would be launching yung mga titles nila. They themselves are very excited sila dun sa mga ilalabas nila, yung mga publishers na doon nila i-feature yung mga nila yung Mga bago nilang gawa. Oo. Okay. So, kung gusto niyo ma-meet yung mga artists na gumagawa ng mga comics na to, punta po kayo doon. 10 o'clock in the morning mag-open na yung gate. Pero punta kayo na maaga dahil as early as 7 a.m. nagdadatingan na yung mga tao para pumila. Ayan na, so narinig niyo yan, straight from the head of Comic-Con Inc. Punta po kayo sa Comic-Con 2014 tomorrow. Thank you so much for being with us this Thank morning, you very Mr. much. Ariel. And Miss Tessa Mires, Ay, si Just Mr. Seth po po. and Marela. Thank you very much, Mr. thank you Ariel. very much. Bye. Thank Okay. you for having me. Okay, mga kaibigan, yan po si Mr. Ariel Atienza, ang pinuno ng Comic-Con Incorporated na gaganapin bukas. Meron na po tayong 30 minuto makalipas ang alas 8 at tuloy-tuloy na tayo. Yes, wala tayo pahinga, no? Kasi medyo Yes. nagkaroon tayong technical difficulty eh. Dito na ba yan? Okay. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ngayon ang may-ari ng Comic School Manila. Si Tintin Paroha. Magandang umaga po sa inyo. Hello, Miss Tintin. Hello? Good morning po. Nawala na. Meron na po tayong 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga at kayo po ay patuloy na nakikinig pa rin sa ating programa, Ang Tipo Kong Negosyo. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Ayan, tatry natin kumonekta ulit. Pero kapit lang mga kaibigan. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ngayon si Tintin Paroha, ang may-ari ng Comic School Manila. Magandang umaga po sa inyo. Umaga? Hi, welcome to Ang Tipo Kong Negosyo. So, Comic School Manila is a very new startup, Kailan lang po kayo nag-start? Oh, we just informally, I've been holding workshops at Fully Booked since 2013, yeah? But very occasional, and it's very informal so far. Paano Yeah. niyo po na-discover na mahilig kayo sa comics? Oh, ever since I was a kid, I was drawing already, so and then it became more of a obsession as I grew up. Pero pinili niyo rin po siya sa, 'di ba, sa college, Yes. and later education. Yes. Tapos, tama po ba, pinili niyo rin to sa New York nung, major po kayo ng sequential art. Yes. So, comics po ba talaga ang target pag-graduate ng sequential art? Well, yes, comics, illustration, fine art. Pero some people go into storyboarding, advertising. Ay, true. Storyboarding, So, pwede rin siya sa animation. and Yeah, film. although that's a separate course. So, pangarap niyo po ba talaga ang magtayo ng comic school? Yeah, it came across, let's see, a couple of years ago. I saw that some people wanted to learn comics, but a lot of it, people are self-taught in comics.
But, a lot of people flourish in a school environment, so I wanted to bring that in also, because in the States they have lots of comic schools, lots of resources already. In the Philippines, for comics, especially for older kids and teenagers and adults, not so much yet. So I wanted to bring that here. Kayo po ba ang una sa Pilipinas? Oh no, I don't think so. Really? I think you can study comics in some universities in Ateneo and St. Benilde. You can take comics courses. But that is within if you're enrolled in the university. Yeah. So ito parang pwedeng kahit ano lang per course lang din. Ilang classes po per course? Oh, well, I'm formulating for 2015. There will be 3 classes, one beginner, one intermediate, one advanced. Okay. Yeah. Pero sa lahat naman po ito open, pati kahit anong age, ganyan. Bata, matanda. There's separate classes for 16 and above, and then there's separate classes for 15 and below for kids. I'm thinking of dividing the kids between 12 and 15 because that's a different skill level also. Talaga, in between such a short amount of malaki na yung gap. Oh yeah. Kids develop so fast at that age, so there's really big gaps in understanding. Pero old school ba ang inyong paraan ng pagdodrawing? Or Oh do you yeah, use... pencil, paper, pens. wala pang computer-related Not yet, although a lot of people I've spoken to and taught are already starting to use computer. So if I tutor or if I give advice, I tell them how to use computer also. So very flexible naman pala, Miss Josette, itong Comic School Manila. Talagang adaptable siya sa kung ano. Kasi 'di ba mga digital natives na yung mga bata. Yes, so, exactly. Minsan direkta sa tablet. Yes, I have a student who works directly in tablets. She has a 12-inch Samsung tablet. Ang galing. Bongga. Yeah. Ilan taon yan? She is 15. Okay. Kasi 'di ba parang minsan kapag laki ka sa pen and paper, parang iba yung paano ba? Iba yung Feel? skill kapag nasa tablet na. Hindi naman. Hindi I think naman. it's all in you develop different skills for pen and paper. But I prefer my students to start with pen and paper because it's cheap, because it's more flexible. They can bring it yeah. It's cheaper and more flexible, and it's still the best way I think to learn because it's the most accessible. Yes. May na-encounter po kayong challenges sa pagtatayo ng... Kasi, di ba, bilang konti lang ang courses na nag-offer Yes. nito. Well, first of all, I'm still testing demand in the market because the Philippine comics market is relatively small compared to other Southeast Asian nations, even and other, of course, more developed countries. So I'm still testing out whether there's enough demand, whether people really want to learn comics, or whether, it's a very small niche group. But I think it's growing in terms of, I think you mentioned Comic-Con earlier, no? Yes. Yeah, Kasi, diba, I think kasama interest ba is kayo growing. doon? Will they find you there sa Oh Comic-Con? yes, opo. I will have a table at Comic-Con. So, yung mga nakikinig dyan, nandun din po ang Comic School Manila. Saan po kayo doon? Meron bang parang map na pwede na lang ma-access online? Yes, I know on the website there's a map. Let me see. I'm still looking for my table designation. Basta, nandyan si Miss Opo, Tintin I will for have a big sure. red sign. The table will be red, all red. Pero for your future plans, meron na bang in store for more courses or mga higher advanced? Well, the advanced takes care of higher. I'd like to start drawing classes also for people who want to concentrate on the art side. Because my comics classes, we want to tell stories. So my Really? concern is not so much how to draw. It's how to make a story, how to visual storytelling. Okay, that's nice. Kasi at Ganun least- naman talaga sa comics, di ba? Oo, diba? Storytelling. Pero yung talagang yun yung hinahanap din nila kung paano mag-storytelling. That's nice. Opo. So all skill levels for drawing are welcome, even if you draw stick figures. Mga ilan na po yung mga estudyante nyo at saka gaano kabata at gaano katanda po yung mga estudyante nyo, Miss Tintin? Oh, gaano ka bata? I recommend ages 10 and above because the attention span is already okay for comics. Below that, I think medyo mababaw pa po yung attention span ng mga bata. Oo, considering na ito ay storytelling. Yung ano nyo pa, usually yung mga estudyante nyo, ina-assess nyo pa o
diretso na well, sila. yes, I critique all their work. I send instructions how you can improve, what you can do, that kind of thing. But I don't grade or offer, very formal grades. I just tell them what they can do better next time. Okay. So, Nahihirapan po ba kayo kunyari pag meron silang hindi nakuha? Especially for younger students, yung may temperament ba sila kunyari, parang na-frustrate ba sila? Or they're just simply open to making mistakes? It depends on the students. Some students, the younger students, know what they want and they just want to draw and tell their story. So I just let them be and then I just help them out. It's the adults who have more hang-ups. Kasi they're self-critiquing already. Mahirap. They're saying, hindi ko Mahirap kaya to. turuan. Yeah. Oh. May mga blocks na siya. Bakit nakaka-relate ako dun? Self-conscious na po sila. So that's what we have to remove. I see. Kasi I don't want my students to feel self-conscious about their art. It's all about fun and about expressing yourself. Oo nga. So, paano po mag-inquire sa inyo para sa mga interesado? Please go to the website comicschoolmanila.com. I just got that URL, pero the name will change because we're more of a workshop, not really a school. I see. So so far that is our URL. Pero okay And- din naman yung yung implication ng comic school. Yes, but I will prefer workshops later on. But yeah, that's our URL, comicschoolmanila.com. And we're on Facebook as Tintin P Comics Workshop. All right. So, Tintin P Yeah, at Tintin P Comics Workshop. Comics with an S? Yes. Okay, workshop. So, ayan po mga kaibigan, si Miss Tintin Pantoja, ang owner ng Comic School Manila. maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat din po. Okay mga kaibigan, si Miss Tintin Pantoja, may-ari ng Comic School Manila. Exciting Mas mahirap yun, ano? pala talagang sa bagay, totoo yan, mas mahirap turuan yung matanda kaysa sa bata. Diba? Parang yan, pagka lumaki na kasi, ganon. Yun na. Hindi, kailangan lang open mind. Tsaka siguro, yun nga, parang kapag masyado ka ng conscious sa sarili mo, parang imbis na tutok ka dun sa output, parang ang dami mo pang concerns. Oo. Tsaka parang nahaluan siya ng other feelings na wala namang kinalaman dun sa actual Pero minsan output. kasi may gusto kang message na gustong iparating. So, syempre, kung ano yung gusto mo, tapos medyo hindi kayo magkaintindihan ng nagtuturo sa'yo, Tsaka edi minsan, ganon. yung skill mo, parang hindi ka satisfied. Na parang inimagine mo siguro na ang ganda ng magiging gawa ko, ganyan. Tapos, yung actual skill, medyo raw pa. So, parang kulang lang sa sa development. Mataas agad yung yung expectation pag minsan pag matanda na. Oo. Kapag bata ka pa, parang Lahat kasi free. tinitake mo Oo. pagkabata ka pa. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo dito pa rin sa ating programa. Meron na po tayong 42 minutes after 8 o'clock. Kilalanin natin si Pope Francis. Si Pope Francis na pinili sa ikalawang araw ng Papal Conclave at sa ikalimang balota ay nagtapos ng preliminary education sa Wilfrid Baron de los Santos Angeles. Natapos niya ang pagiging chemical technician sa Escuela Nacional de Educación Técnica. Nagtrabaho ang Santo Papa bilang chemical technician sa foods section ng Hichthier Bachmann Laboratory. Ngunit hindi siya nagtagal. Napagtanto niya na ang kanyang bokasyon ay ang pagpapari. Isang paalala mula sa PBS Research Division. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Okay mga kaibigan, meron na po tayong 44 minutes after alas 8 ng umaga at tuloy-tuloy po tayo. ang susunod nating makakausap ay nabanggit na kanina ng ating head ng Comic Con Inc. Siya si Manix Abrera. Hindi na natin siya masyadong kailangang introduce Miss Josette kasi talagang meron siyang cult following, kumbaga. Sikat na sikat siya sa mundo ng comics. At siguro
trivia, para sa mga hindi nakakaalam, ang totoong pangalan niya na kita ko sa internet, Manuel Luis Lorenzo Abrera. O, diba? Pero ang cool nung Manix, diba, Miss Josette? Oo. Ito ay kilalang comic book artist. At nung 11 years old siya, nakakumpleto na siya ng una niyang comics. Ang pangalan ay Flat Tops Boy, na inspired by hairdo ng mga panahong yun, di ba? Okay, nasa kabilang linya na po ng ating komunikasyon si Mr. Manix Abrera, isang comic book artist. Good morning po sa inyo, Mr. Manix. Live na po tayo sa Ang Tipo Kong Negosyo dito sa Radyo ng Bayan. Hello, Manix. Hello. Okay. Habang iniisip natin ang misteryo sa likod ng mga tunog na yun. Ayan. So, 'di ba, nung sinasabi ko kanina na nung 11 years old pa lang, meron na siyang nabuong comics na yun nga yung Flat Tops Boy. Tapos nung teenager naman siya, meron na siyang spot sa isang college newspaper. Medyo kilala din considering ito yung paper ng UP Diliman, Collegian. And yung title ng kanyang comics ay Boy Tigyawat. Ayan. Tapos, alam ko to. Mm-mm. Tapos yung first solo naman niya ay Philippine Daily Inquirer. Doon lumabas ang Kiko Machine. Pero before that pala, meron silang group comic strip na Garapata Blood. So talagang bukod pa sa maaga siya nag-start, maaga rin niya na-develop yung storytelling, yung sinasabi kanina na Miss Tintin. Kasi kung tutuusin, di ba dun ka naman talaga mahuhook dun sa pagkukwento sa comics. Tsaka nakakatawa talaga. Favorite ko yung Kiko Machine actually. So excited din ako makausap si Mr. Manix Abrera. Pero alam mo, Miss Josette, kung makakapunta siya dito sa studio sana, dadaling ko yung mga collection ko ng Kiko Machine. Ilang taon mo bang collection yan? Hindi naman ako nag-start ng maaga. Pero Kasi ibig walang sabihin, budget. gaano kadami? At saka ilang taon mo ng Kinokolekta. Hindi, kinolekta. parang hinintay ko lang magkaroon ako ng pera tapos bumili ako ng marami. Hindi ko naman siya in-effort pag-ipunan. Pero yun nga, nung meron akong pera, bumili ako ng maraming kopya. Ayan. Pero matagal ko na iniisip na na gusto kong basahin yung comics niya. Dahil nga nakikita ko sa Inquirer, sa Collegian, bilang taga-UP rin. Pagka yung mga comic book artist natin, marami kang may Ma-explore. Oo, marami kang Kayo ma-explore. po ba meron kayong sarili niyong paboritong comics? Hindi kayo masyado? Hindi nagaano kasi tinakwil ko na yung pagdodrawing. Hilig ko mag-drawing pero na-discourage ako ng tatay ko before. Really? Nako. Hindi yan experience ng ating guest kasi ang tatay niya ay si Jess Abrera, ang creator ng Pinoy siya. nga at Alipin Comics. Yun. So, mapalad na very supportive ang kanyang magulang, Oo, kasi maraming mga ganun na may mga talent pag dinidiscourage ng magulang, di ba? Kasi wala tayong kikitain dyan. Dapat mag-OFW ka na lang. Dapat doktor ang kunin mo. Dapat ganito. Di ba? Oo, so, pero ang talent mo, lalo na kung madali kang ma-discourage, talagang so, hindi frustration madidevelop. niyo rin yun, yung pagdodrawing. Dati rin gusto kong matuto pero... Tinakwil ko na yun. Pero marunong pa rin ako, pero... Ano yung mga ginuguhit niyo dati? Marami. Pero hindi siya comics talaga. Parang drawing gumawa rin lang ako in ng general. comics nung araw. Pero talaga? hindi ayaw ng tatay. Ang cute naman nun. Imagine ko tinapon ko na lahat, sinunog ko. Sana Tinakwil ko. Sana Okay mga pinicturean kaibigan, niyo man sa kabilang linya po ng ating komunikasyon. Ito pong pinag-uusapan natin na sikat na comic book artist. Walang iba kundi si Mr. Manix Abrera. Ayan, sa wakas. Good morning po, Mr. Manix. Good morning po. Welcome. Miss Josette. Yes. Salamat naman na nakaabot kayo sa programa namin. Ayan. Totoo bang leader kayo ng kulto? Hindi po totoo yung parang joke lang. Sasali na sana ako eh. Hindi, joke lang yun eh.
So, kasi ang dami nga namang sumusubaybay sa inyo, no? Gano'n na ba kalaki? May estimate ba kayo ng inyong fan base? Hindi ko po alam kasi actually pag gumagawa ko ng comics, hindi ko po iniisip yung mga readers kasi kinakabahan ko ako pag iniisip ko yung mga magbabasa. Shy daw kayo eh. Pero pero ang galing 'di ba kasi ang daming yung taga-subaybay pero shy pala kayo. Nakachamba lang. Karamihan doon mga kaklase, mga kaibigan. Ang dami niyo na makaklase nationwide. So matagal niya nang alam ang gusto niyong gawin na gusto niyong magsulat ng comics. Bata pa lang po ako, yung tatay ko kumikero din. Tapos gusto ko talagang maging kagaya niya. So bata pa lang ako, gusto ko talagang mag-drawing, gumawa ng comics, ganyan. Yun nga, ito ang aking partner na si Miss Josette, ay mayroong frustration din nung bata siya. Na gusto daw niyang Hindi, tinakwil ko na ang pagdodrawing. tinakwil niya kasi siguro ayaw pwede ko pang ibalik pero parang ang hirap-hirap na. Punta ka sa Kaya Comic School Manila. Napakaswerte nyo naman, Mr. Manix. Ang inyong tagumpay ay talagang bahagi yun ng inspirasyon galing sa inyong tatay. Opo, nakasamba rin lang. Talagang napaka-humble siya, naman. humble talaga. Napaka-humble naman ni Mr. Manix. Puro tsamba lang ang sinasabi considering na kayo po ay very successful na. Paano nyo naiipon po yung mga ideas nyo? Kasi 'di ba meron na kayong Kiko Machine. Tapos meron na kayong News 80 or Hardcore. 90% po ng mga kwento dyan. Nakakuha ko po sa mga kwentuhan, sa mga kaibigan. Tapos, madalas po kasi pag nag-commute ako, ganyan, pinapakinggan ko yung kwentuhan ng mga tao sa paligid ko. Kahit po hindi ko kilala. Pag nagko-commute. Tapos, sinusulat ko sa notebook ko, tapos nagko-commit ko pagka-uwi sa bahay. Ganyan. Buti nasusulat nyo pa, no? Kwento nila. Ako minsan pag naiisip ako, hindi ko na nasusulat, nakalimutan ko pag may hawak na akong notebook. Pero considering ng ginagawa ni Mr. Manix, palagay ko talaga natatandaan niya lahat eh. Kasi very observant siya. Pagkatapos, yun kasi yung ginagawa niya. Hindi, tsaka ang dami na niyang na-publish. Di ba, Manix? Ang dami na. Ang dami ko na ipapasign sa'yo. Parang one book per year po yung nilalabas. Kasi compiled scripts po galing sa Inquirer. So sa News Hardcore naman, paano nyo nakahalungkat yung lahat ng emotions, yung feelings ng mga characters na napaka-complex tungkol sa media? Kasi bilang nagtatrabaho sa media, medyo nakaka-adapt talaga ako dun sa sa mga conversation. Sa News Hardcore kasi, comics siya tungkol sa buhay ng mga media, mga journalists. Tapos, kadalasan po doon, mga nangyari sa akin dati sa collegiate, sa college pa po ako. Tapos in-exaggerate ko rin. Tapos minsan po may mga nagsusulat sa akin, mga journalists, nag-email, nagkikwento sila ng mga kwento nila. Wow, may nagkukwento talaga. Volunteer. So, paano nyo nasusustain yung kunyari pag napakahaba na nung serye, kagaya nung Kiko Machine, di ba ikaw 14 na yung yung Kiko 14 Machine po, title po siya ng comic book, silent comic. Pero hindi siya 14 book. Hindi ba? So, Okay. yung Kiko Machine, naka 10 books na po. Okay. Tapos, naglabas po ako ng silent comics. Comics siya na walang salita. Tapos yung title ng una, 12, kasi 12 stories po. Tapos yung pangalawang comic book na walang salita, yung title niya naman 14. Kasi 14 stories? Hindi, may ibig sabihin 14? siguro yun. Kasi silent nga yung comics niya. So, ikaw na parang madidiscover ang ko ba reader yun pag na bumili ako? mag-i-interpret. Ganun po ba yun, Mr. Manix? Tama ba ako? Ganun po yun. Yung reader na yung magsusupply ng dialogue dun sa characters. Kaya yung mag-i-interpret. Pero bakit 14? Misteryo ba yun? Kailangan basahin para ma-discover? Pag binasa niyo po yung libro, maintindihan niyo po Okay. kung bakit 14. Ayan. Mga kaibigan, bumili na kayo now na. Kasi medyo nabibitin ako sa usapang ito, no? Kailangan ko malaman talaga kung bakit 14. So, para sa Kiko Machine, hanggang 10 pa lang. Yung Go in the Dark, yun na yung last so far. Itatanong ko lang kay Mr. Manix, may pera ba sa Yung sa mahalagang comic katanungan industry? Kasi yan ang diniscourage ng tatay ko, wala kang kikitain dyan. Nung ako ay bata pa. Mayaman na si Manix, Miss Jose. Ano po yung sagot niyo doon? May pera ba? Dun sa pagko-comics, yung nakalabas ng first 2 or 3 books, hindi ko masasabing may pera talaga siya. Kasi yung royalties na ako namin, 10%.
per book. 10%. Opo, pero nung nakarami na, mga 5 books na 6 books na, yun, doon ko po naramdaman na Doon mo kaya na naramdaman yung po, kaya 10%. nito. Yung pagko-comics, ganun po. Tapos, nakausap ko rin dati si Paul Medina sa Ugat Baboy. Oo. Tapos kinikwento niya sa akin na basta ituloy mo lang siya na every year maglabas ka ng book. Tapos kaya kang buhayin work. Ganun po. Oo, kasi kapag na-publish na yun, hindi naman yun mawawala sa print, di ba? So parang talagang hanggat merong mga bagong readers, posible ka pang kumita. Hindi, at saka kung consistent din yung readers mo. Parang, di ba? Ma-inspire sila. Lagi may bago. Kaya dapat po tuloy-tuloy talaga yung paggawa. Yes. Ano po yung Sinasabi sa akin yung lahat na araw-araw dapat nagdo-drawing ka and ka tumitigil. Wow, araw-araw. Walang pahinga. Bawal ang bakasyon. Hindi naman parang hindi naman nagtatrabaho kayo, Sabagay. 'di ba, Mr. Manix? Kasi enjoy naman kayo sa ginagawa nyo. Parang breathing. Oo. So ano po yung nakikita niyong trend sa mga cartoonista ngayon? Na kumpara sa dati, parang natulungan ba kayo ng digital age or mas nakasagabal ba or nagkaroon ng bagong opportunity? Yung nagkaroon ako ng Nawawala-wala siya. Oo. Naglaho parang ayun. Ayun. Okay. Mukhang naputol na. Okay. So, nagpapasalamat tayo kay Mr. Manix. Pero at least Abrera, nalaman nyo, oo. Miss Josette, na may pera sa pagko-comics. Kaya, Pag consistent ka nga, pwede pa may kayong pera. mag-start. Simulan nyo na bukas, tas huwag kayong tumigil everyday. Pero at least nalaman natin kasi alam mo yung mga cartoonista, hindi lang kasi trabaho yun para sa kanila, 'di ba? Buhay na talaga. Kasi kung compassionate ka sa ginagawa mo, hindi ka nagtatrabaho, nag-e-enjoy ka. Parang way of life, 'di ba? Balita ko rin na kung paano nalaman ni Manix na ito talaga yung gusto niyang gawin. Nung nagsisimula pa lang siya, na kailangan niya magtrabaho na gumagawa ng ibang bagay bukod pa sa pagko-comics. Talagang hinahanapan niya ng paraan na maisingit yun sa araw niya. Doon niya nalaman na mahal niya talaga yung ginagawa. Oo, at saka isa pa dyan, inspired siya. At binigyan siya ng moral support ng kanyang ama, tatay. Oo. Bitter na bitter tayo, Miss Josette, ngayong Hindi umagang naman. ito. I mean, ako dahil sinabi ko, inaccept ko yun, so tinakwil ko lahat. Ayaw nyo, sa inyong palagay, gano'n. Naniniwala kasi ako. Pag ikaw ay masunuring anak, di ba? Kailangan gano'n. Pero dahil cut off na tayo sa BR, kailangan na nating magpaalam. Pero nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumubaybay ngayong umaga, kahit medyo struggling tayo. Tsaka sa mga ating panauhin na sobra namang nakapag-provide ng kanilang insight sa industriya ng comics. Ayan, ako po si Marala Castro. At sa ngalan po ng ating kasamang Tess Ramirez at sa ating studio engineer Lita de los Santos, ako po si Josette Olivera. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan.